Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1353-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tulad ng inaasahan ni Francis, nagsimulang lumapit sa kanya ang dalawang sinaunang Diyos. Nagkatitigan ng magkabilang panig, maingat na sinusuri ng malaking lalaki at ng matapang na babae si Francis. Anong marangal na gawain ang napunta sa inyong dalawa? Si Francis ay dumiretso sa punto. Mukhang hindi pa siya gaanong kilala ng dalawang ito, pero siya ang taong hinahanap nila. Nagdulot ito ng pagkalito kay Francis. Magandang sir si Francis. Tanong ng matipunong lalaki. Oo, paninindigan ni Francis. Alam ng dalawa ang kanyang pangalan ngunit hindi siya nakilala. Malamang na ang ibig sabihin nito ay hindi sila mula sa Zilling Zone o Antian Zone. Dapat nasa iyo ang Ancient God Seal. Ibigay mo ito sa amin. Sabi ng maskuladong lalaki. Kasabay nito, ang isang nanginginig na bloodline pressure na lumabas sa kanyang katawan. Kahit si Francis ay hindi hinulaan ang pag-unlad na ito, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Napakalakas ng sinaunang bloodline. Naalarma si Francis. Talagang napakataas ng ranggo ng sinaunang bloodline ng lalaking ito. Hindi matukoy ni Francis mula sa mga panlabas na katangian ng lalaki kung aling bloodline ito. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nakita ni Francis na napakapamilyar ng bloodline na ito, na para bang nakatagpo niya ito noon. Akin ang bagay na iyon. Nanlamig ang mukha ni Francis habang inilalabas niya ang sarili niyang steady at composed aura. Hanggang ngayon, tanging ang Ancient God Black Heaven lang ang nakakaalam ng pangalan ng Ancient God Seal, at nahuhumaling siya sa pagsisikap na maibalik ito. Ang dalawang ito ay dumating din upang kunin ang Ancient God Seal, na naging dahilan upang mag-isip si Francis na maaaring sila ay kabilang sa pangkat ng Ancient God Black Heaven. Bukod dito, silang dalawa ay rank 8 Ancient Gods na may malalakas na bloodline at abnormal na lakas. Ngunit si Francis ay dumaan din sa isang napakalaking pagbabago. Magkasama man siyang salakayin ng dalawang ito, hindi siya matatakot. Bilang karagdagan, ang dalawang ito ay hindi katulad ng Ancient God Black Heaven, na agad na sumalakay kay Francis, kaya nagpa siya si Francis na hawakan ang kanyang kamay sa ngayon. Ngunit kung sisimulan nila siyang salakayin, hindi siya magiging magalang. Boom! Naglabas si Francis ng enerhiya na hindi mas mahina kaysa sa maskuladong lalaki. Ito ay dahil nilinang niya ang Chaos 7 Void Origin Technique at naintindihan niya ang maraming iba't ibang uri ng intent energy. Ito ay dahil din sa personal na nasaksihan ni Francis ang banal na kapangyarihan ng isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, at isang Diyos. Ang puso ni Francis ay nahasa at ang kanyang isip ay lumawak. Siya ngayon ay walang takot at may kakayahang sumulong ng buong tapang. Ang aura at ugali ni Francis ay bumulaga sa mag-asawa. Ang taong ito ay hindi simple. Tahimik na sabi ng matipunong lalaki. Sugatan siya ngayon, kaya sa isang tunggalian, baka hindi siya manalo. Ipinapayo ko sa iyo na ibalik ito sa amin. Ang banal na artifact na ito ay walang silbi para sa iyo at maaaring magdala pa ng isang nakamamatay na kalamidad sa iyong ulo. At saka, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, maaari mong sabihin ang mga ito. Nirelax ng matipunong lalaki ang kanyang kinatatayuan at pinigilan ang kanyang lakas. Bakit gusto mo ang Ancient God Seal? Binigay ni Francis ang kanyang tanong. Sa totoo lang, ang Ancient God Seal ay talagang hindi gaanong kapaki-pakinabang para kay Francis. Bukod dito, hinanggad ng pangkat ng Ancient God Black Heaven ang Ancient God Seal. Noong nakaraan, sa sitwasyong ito, malamang na ibinigay ito ni Francis kapalit ng iba pang benepisyo. Ngunit ngayon na si Francis ay pumasok na sa espiritual na lahi at umabot sa antas ng rank 8 Ancient God, wala siyang gaanong kinatatakutan. Kaya, natagpuan ni Francis ang kanyang sarili na mas interesado sa lihim ng sinaunang God Seal. Ito. Medyo nag-aalangan ang matipunong lalaki. Alam niya ang kaunti tungkol sa Ancient God Seal, ngunit hindi niya maibibigay ang impormasyong ito sa isang tagalabas. Tama na. Francis, sumama ka sa amin sa Giant God Hall. Maaari kang magdesisyon kapag nakarating ka na doon.
Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita ang bimang at buxom na babae. Kung sasama ako sa iyo sa Giant God Hall, kailangan kong gawin ang lahat ng hinihiling mo sa akin. Ngumisi si Francis. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Giant God Hall, ngunit dapat itong maging isang peak 4-star faction. Masyadong mapanganib ang pagpasok ni Francis ng mag-isa. Pumunta ako sa utos ni Lord Wuheng na imbitahan ka doon. Masisiguro kung hindi mo kailangang mag-alala sa iyong buhay kung pupunta ka sa Giant God Hall. Naging solemn na ang ekspresyon ng matambok na babae. Lord Wuheng. Nagulat si Francis. Ang pangalang ito ay natural na nagpaisip sa kanya ng Wuheng. Alam ni Francis na ang hitsura ng God Corp sa Continent Zone ay masalimuot na nauugnay kay Wuheng. At sa isang tiyak na antas, masasabi ng isang tao na nakuha ni Francis ang Ancient God Seal mula kay Wuheng. Sa oras na ito, ang mataba na babae ay naglabas ng isang Square Jade token, na agad na nagsimulang lumiwanag sa puting liwanag. Ang liwanag na ito ay napalitan ng translucent na screen, at isang malaki at makapangyarihang figure ang unti-unting lumitaw sa screen. Bagamat medyo nagbago ang kanyang tindig, ang kanyang hitsura ay katulad pa rin ng Wuheng na dating bago ni Francis. Francis, kung gusto mo, pumunta ka at bisitahin ang Giant God Hall. Biglang sinabi ng Wuheng sa screen ang mga salitang ito, at pagkatapos ay nawala ang screen. Bagamat ito lang ang sinabi niya, naramdaman ni Francis na gustong sabihin pa ni Wuheng, ngunit hindi ito maginhawa para sa kanya na gawin iyon. Sa sandaling ito, muling pinalaki ni Francis ang pares. Malamang silang dalawa ay kabilang sa Giant God Hall, ngunit ang kanilang mga saloobin kay Francis ay medyo naiiba sa isa't isa. Dumating ang matapang na babae sa utos ni Wuheng, ngunit hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ng lalaki. Magkaiba ang ugali ng dalawang ito, ngunit pareho silang nandito para sa Ancient God Seal. Kung hindi ako pupunta, patuloy nila akong guluhin. At saka, parang may koneksyon sila kay Wuheng. Matapos pag-isipan ng mga bagay-bagay, nagpasya si Francis na pumunta sa Giant God Hall. Pagkatapos ng lahat, bago umalis sa Continent Zone, binigyan siya ni Wuheng ng napakahalagang Tribulation Lightning God Crystals at nag-alok din kay Francis ng clue para mahanap ang kinaroroonan ni Quincy. Sa madaling salita, pinakitunguhan ni Wuheng si Francis ng mabait. Bukod dito, ang makita ang isang kakilala mula sa Continent Zone sa Ancient Desolate Realm of Gods ay isang bagay na dapat ikasaya. Okay. Sasamahan kita. Sumang-ayon si Francis. Kung gayon, umalis tayo kaagad. Bahagyang napangiti ang matapang na babae. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Mayroon akong isa pang bagay na aasikasuhin, napatingin si Francis sa Black Devil Peak at sinabi. Anong balak mo? Dalhin ka lang namin sa Giant God Hall, wala nang iba. Ngumisi ang matipunong lalaki. Naniniwala siya na si Francis ay miyembro ng Black Devil Peak at nag-aalala para sa sarili niyang kaligtasan, nagpaplanong magsama ng ilang kaibigan. Hindi. Hayaan mo muna akong pumatay ng dalawang tao. Biglang tumawa si Francis, dahilan para manginig silang dalawa. Whoosh! 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 Pagkatapos ay umalis si Francis at ang pares ng Ancient God sa Black Devil Peak. Sa loob ng Black Devil Peak, umalis sila. Mahinang ungol ni Elder Tao. Tatlong sinaunang Diyos na nagdaraos ng pulong sa perimeter ng Black Devil Peak ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga elder nito. Sa kabutihang palad, ang tatlong sinaunang Diyos na ito ay tila nagkaroon ng ibang mga gawain at umalis pagkatapos magpalitan ng ilang mga salita, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng upper echelon ng Black Devil Peak na makahinga ng maluwag. Ang enerhiya ng bloodline ng sinaunang Diyos ay tila sa lahing Giant God. Sabi ng isang maputi ang buhok. Ang Giant God race. Hindi ba sila extinct? Gulat na tanong ni Kuya Tao. Hindi ganoon kadaling paksay ng isang lahi, lalo na ang isang kasing lakas ng isang iyon. Matapos makalayo mula sa Black Devil Peak, ang tatlong ancient gods ay nagtago sa kanilang sarili sa isang madilim na lambak. Ang mga taong gusto mong patayin ay dapat na mga miyembro ng Black Devil Peak, ngunit ano ang layunin ng pagtatago dito? Tanong ng matipunong lalaki. Hindi sumagot si Francis, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang tumibok ng malakas na soul energy.
Ilang sandali pa, malabo niyang naramdaman sa pamamagitan ng markang inilagay niya sa katawan ni True God Cloudbreaker kung ano ang kasalukuyang paligid niya. Napakalakas ng soul energy. Medyo natigilan ang matipunong lalaki. Ang cultivation ni Francis ay malinaw na mas mahina kaysa sa kanila, ngunit ang kanyang soul intent ay mas malakas. Ipare sa kanyang misteryosong eye bloodline, malamang na siya ay isang mabigat na manlalaban. Ngiyaw! Sa sandaling ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon mula sa interspatial na dimensyon at papunta sa balikat ni Francis. Nakakaibang pusa. Agad na tinitigan ng matambok na babae ang munting paws ang magnanakaw. Ang panlabas na anyo ng maliit na magnanakaw na pusa ay ibang-iba sa ordinaryong pusa. Ang katawan nito ay malusog at maayos, na nagbibigay ng impresyon na ang katawan nito ay ganap na nabuo. Samantala, ang payat nitong tainga at buntot ay nagmistulang isang espiritu. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang iba't ibang masalimuot na silver rune at mga karakter sa katawan ng maliit na magnanakaw na pusa, na hindi maintindihan ng normal na tao. Ang munting paws ang magnanakaw ay maingat na tumitig sa dalawang miyembro ng Giant God Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, ang soul energy na nagmumula sa katawan ni Francis ay biglang naglaho na para bang siya ay namatay. Ang maliit na paws ang magnanakaw lamang ang nakaunawa na ang paningin ni Francis ay napakalayo na ngayon. Sa tirahan ng True God Cloudbreaker. Ngayong core disciple na ako, iba na talaga ang treatment. Ang 7 Reincarnation Blood Essence Pill na ito ay makakatulong sa akin na patatagin ang aking cultivation at isulong ang aking sigla. Inubos ng True God Cloudbreaker ang translucent red pill sa kanyang kamay. Ngunit sa sandaling ito, isang panaginip na pilak na mata na kasing laki ng kamao ang lumitaw sa kanyang ulo, na lumulutang sa hangin. Biglang, isang nagyayelong asul na sinag ng liwanag ang lumabas mula rito. Whoosh! Whoosh! Ang bugaw na sinag ng liwanag na ito ay tumago sa kaluluwa ni True God Cloudbreaker, na agad na nagpalamig sa kanyang mga proseso ng pag-iisip. Ilang sandali pa, nilipol nito ang kanyang kaluluwa. Matapos gawin ito, naglaho ang panaginip na pilak na mata. Gumamit si Francis ng napakakaunting lakas sa pagpatay sa True God Cloudbreaker, at ginawa niya ito ng palihim, tinitiyak na hindi siya matuklasan. Ang pagpatay sa True God Cloudbreaker ay napakasimple, ngunit kung susubukan kong direktang patayin si Young Master Haze, maaaring matuklasan ako. Gayunpaman, dapat siyang nasa kalagitnaan ng paglilinang. Sa isa pang bahay, si Young Master Haze ay nasa kalagitnaan ng pagsisikap na maunawaan ang isang napakataas na antas ng diskarte sa linya ng mata ng Star. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mahinang liwanag, malinaw na nasa gitna ng pagtulad sa eye bloodline technique na ito. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay lubhang hindi magandang tingnan. Ang paglilinang ng eye bloodline technique na ito ay malamang na hindi masyadong maayos, at nakaranas siya ng ilang uri ng kahirapan. Bees. Isang malapilak na mata ang lumitaw sa likuran niya. Karaniwang mapapansin ito ni Young Master Haze, ngunit siya ay nasa kalagitnaan ng paglilinang ng isang eye bloodline technique, at ang kanyang isip ay lubhang hindi naaayos. Flame Soul Devil Eye. Bumaba ang isang nakakapasong mainit na enerhiya ng ilusyon. Sa isang iglap, ang mukha ni Young Master Haze ay naging mabagsik at nakakatakot, at ang mga patak ng dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang mapangarapin na pilak na mata ay naglaho. Sa isang kuweba, lumitaw ang isang panaginip na pilak na kinang sa kulay abong kaliwang mata ni Francis. Anong nangyayari? Ang matipunong lalaki ay labis na nalilito habang pinagmamasdan niya ang kalagayan ni Francis. Siya ay bihasa sa soul daw at maaaring umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang mga mata ng matapang na babae ay kumislap na may kakaibang liwanag. Maaari na tayong umalis, sabi ni Francis. Bagamat hindi niya binigyan ng direktang nakamamatay na suntok si Young Master Haze, ginamit ni Francis ang kanyang pinakamapanganib na illusion eye bloodline technique. Ang Flame Soul Devil Eye ay parehong nakakasakit at nakakalito na pamamaraan ng ilusyon. Si Francis ay sumanib din sa enerhiya na maaaring maghanap at umatake sa mga kahinaan sa isip ng isang tao. Sa pinakamagandang kaso, ang matamaan ng eye bloodline technique na ito habang naglilinang ay magdudulot sa isang tao na sakta ng mga pusong demonyo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay at magiging walang kakayanang sumulong pa sa paglilinang.
Sa pinakamasamang kaso, ang kaluluwa ay lilipulin. Ang matipunong lalaki at matapang na babae ay tumingin ng malalim kay Francis. Sinabi ni Francis kanina na kailangan niyang patayin ang 2 tao ng Black Devil Peak bago umalis. Ngayong sinasabi niyang pwede na silang umalis, hindi ba ibig sabihin noon ay napatay na niya ang 2? Bagamat medyo mahirap paniwalaan, ang bagay na ito ay naging sanhi ng pag-iingat ng mag-asawa kay Francis. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang 3, dumating ang balita mula sa Black Devil Peak na, habang naglilinang si Young Master Hayes, ang kanyang kaluluwa ay sumabog, na nagresulta sa kanyang kamatayan. 1354. Isang maliit na lumilipad na barko na may sinaunang at simpleng anyo ang lumipad sa napakabilis na bilis sa buong mundo. Ito ang gamit sa paglipad na ginamit ng pares mula sa Giant God Hole. Maaari itong maglakbay sa bilis ng pinakamataas na rank 7 at napakatigas at matyaga, kaya napakamahal nito. Ang Giant God Hole ay nanirahan sa Qixing Zone, na nahiwalay sa Antian Zone ng Yangling Zone. Para sa ganoong kalayuan, natural na pinakamahusay na gumamit ng tool sa paglipad. Sa paglalakbay, nalaman ni Francis na ang matipunong lalaki ay tinawag na Ancient God Sundermount habang ang buxom na babae ay tinawag na Ancient God Stillmoon. Pareho silang miyembro ng Giant God Hole at may bloodline ng Giant God Race. Ang karera ay nirerango ang 15 sa 10,000 sinaunang karera. Si Francis ay medyo nabigla. Nabalitaan na, kapag na-activate ang bloodline ng Giant God Race, ang kanilang mga katawan ay magiging lubos na dambuhalang, na kayang ibagsak ang mga bundok at baligtarin ang mga dagat sa isang hampas lamang. Nagsisimula na siyang isipin na minamaliit niya ang mga taong ito. Ang karera na nirerango sa 15 ay hindi maaaring kasing simple ng tila sa ibabaw. Sa totoo lang, ang sitwasyon ay hindi gaya ng iniisip ni Young Master Hanford. Bagamat malakas ang Giant God Race, ang bloodline ay medyo kakaiba. Ang sinaunang Diyos Stillmoon, na mas masigasig sa magkapareha, ay nagsimulang magpaliwanag. Ang bawat bloodline ng 10,000 ancient races ay may sariling natatanging katangian. Ang bloodline ng Giant God Race ay napakalakas, ngunit mayroon itong mga pagkukulang na wala sa ibang mga bloodline. Sa kasong ito ay na ang pagkakataon na magmana ng bloodline ay medyo mababa, at ang bloodline ay napakanipis at mahirap mapabuti. Halimbawa, kahit na ang Ancient God Stillmoon at Ancient God Sundermount ay parehong miyembro ng Giant God Race, napakanipis ng kanilang mga bloodline, kaya hindi sila karapat-dapat na tawaging tunay na miyembro ng Giant God Race. Para sa kadahilanang ito, kahit na ang Giant God Race ay nirerango sa 15, sa mga tuntunin ng lakas, sila ay katumbas ng 26 na Ancient Soul Race. Ngunit si Lord Wuheng ay may isa sa pinakamakapal na bloodline sa lahat ng Giant God Race. Kung siya ay bibigyan ng oras. Ang mukha ng sinaunang Diyos Stillmoon ay kumikinang na may paggalang. Tumango si Francis. Wala siyang masyadong malalim na pangunawa sa bawat lahi sa 10,000 ancient races. Mula sa mga salita ng Ancient God Stillmoon, naunawaan niya na, kahit na ang Giant God Race bloodline ay makapangyarihan, walang gaanong tao ang kasama nito, at mas kaunti pa ang may makapal na bloodline. Parang hindi ordinaryo ang background ni Wuheng. Si Francis ay nahulog sa isang nag-iisip na mood. Sigurado siya na, noong una niyang nakilala si Wuheng, wala siyang anumang uri ng bloodline. Ngunit nang maalala niya ang bangkay ng Diyos ng Giant God Race sa Continent Zone, mabilis siyang may naisip. Marahil ang bangkay ng Diyos na iyon ay kabilang sa dating pagkakatawang tao ni Wuheng. Pagkatapos muling magkatawang tao, pumunta si Wuheng sa Giant God Race na bangkay at nakuha ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay kasama ang bloodline. Ang bangkay ng Giant God Race God na iyon ay walang alinlangan na naglalaman ng malaking kapangyarihan. Ito lang ang makapagpaliwanag kung bakit si Wuheng ay may bloodline ng Giant God Race at direktang ginawang Hall Master ng Giant God Hall. Ngunit lumikha lamang ito ng higit pang mga katanungan. Halimbawa, kung napakalakas ng dating pagkakatawang tao ni Wuheng, bakit siya nahulog at namatay sa Continent Zone? Bilang karagdagan, bakit gusto ng Ancient Soul Hall ang Ancient God Seal? At bakit gusto rin ng Giant God Hall ni Wuheng ang Ancient God Seal?
Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay malamang na mga sikreto ng Giant God Hall, kaya hindi napigilan ni Francis. Ano ang nangyayari sa iyong mga sugat? Tumingin si Francis sa Ancient God Sundermount. Nauna nang napansin ni Francis na ang kanyang kaluluwa ay nasugatan. Nang hinanap ka namin, ang lahi ng sinaunang kaluluwa. Nagsimulang magpaliwanag ang sinaunang Diyos na si Sundermount, isang hindi magandang tingnan ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang maliit na lumilipad na bangka na kanilang sinasakyan ay biglang nagsimulang manginig. Tiyak na grupo ito ng Ancient God Nethertooth. Ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay biglang ngumisi habang ang sinaunang Diyos Stillmoon ay naging libingan. Bees. Inactivate ni Francis ang see-through na kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Nakita niyang pinalibutan ng 3 tao ang lumilipad na bangka at inaatake ito, nang hihina at may kumpiyansa na mga ngiti sa kanilang mga mukha. Lahat silang 3 ay rank 8 Ancient Gods, at pinamunuan sila ng isang matandang lalaki na may puting buhok. Ito ang Ancient God Nethertooth na binanggit ng Ancient God Sundermount, isang peak rank 8. May kasama siyang isang lalaki at isang babae. Ang 3 ito ay may parehong katangian, isang madilim at maaliwalas na katawan. Yung sa Giant God Hall, masunurin lumabas at tanggapin ang iyong pagkamatay. Natatawang sabi ng short-haired middle-aged na lalaki. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa. Tinukoy ni Francis mula sa panlabas na anyo ng mga taong ito ang lahi na kinabibilangan nila. Kasama ang impormasyong natutunan na niya, mabilis na natukoy ni Francis na ang mga taong ito ay mula sa Ancient Soul Hall. Paano nila nalaman kung nasaan tayo? Tapos na tayo. Nag-alala ang sinaunang Diyos Stillmoon. Malubhang nasugatan ako, at mayroon silang pinakamataas na rank 8. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Galit na sabi ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Kasama natin si Young Master Hanford. Dapat tayong 3 ay magkasama. Tumingin ang sinaunang Diyos Stillmoon kay Francis. Batay sa kanilang unang pagkikita, naramdaman niya na si Francis ay hindi mahina. Kahit na kamakailan lang ay pumasok si Brother Hanford sa rank 8, nagtataglay siya ng kakaibang lakas. Gayunpaman, Brother Hanford, hindi ka sanay sa Soul Dao, habang ang Ancient Soul Race ay isang sinaunang lahi na dalubhasa sa Soul Dao. Tumingin si Ancient God Sundermount kay Francis at bahagyang umiling. Kahit na ang mata ni Francis ay misteryoso, dahil hindi ito isa sa 8 Great God Eyes, hindi ito magiging kapaki-pakinabang dito. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay isang lahi na espesyal na nilinang ang Soul Dao. Walang paraan na si Francis ay maaaring maging kapareha para sa kanila, at siya ay maaaring maging kontrolado ng mga ito. Ang pagtatago dito ay hindi solusyon, diretsyong sagot ni Francis. Ang lumilipad na barko ay may kahangahangang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit hindi nito napigilan ang pag-atake ng 3 rank 8 Ancient Gods. Swish! Iniligpit ng 3 ang lumilipad na barko, agad na nagsiwalat ng kanilang mga sarili. Isa pang tao. Ikaw ay dapat si Francis, ang taong may Ancient God Seal. Tumitig kay Francis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi ko akalain na ang pagpapabiye sa iyo na mabuhay ay hahayaan nating ikabit ang malalaking isda. Isang mapangakit na ngiti ang ibinigay ng nakakabighaning babae sa tabi niya. Ano? Pinapalis mo kami. Nanlalabo ang mga mata ng sinaunang Diyos Stillmoon. Paano pa kayong dalawa nakatakas sa amin? Ang sinaunang Diyos Nethertooth ay nanunuya. Nang malaman ito ng sinaunang Diyos Stillmoon at sinaunang Diyos Sundermount, nanlabo ang kanilang mga mata. Malamang kilala mo ang Ancient God Blackheaven, biglang sabi ni Francis. Ang matandang iyon, humingi siya ng permiso na hulihin ka ngunit bumalik na walang dala. Napakahiya. Malamig na sabi ng lalaking maikli ang buhok. Dahil iyon ang kaso, hindi ko kailangang magpakita ng awa. Malamig na sabi ni Francis, na nagyayelong pumatay sa kanyang katawan. Noon, ang Ancient God Blackheaven ay nakiisa sa Ancient God Night Dragon upang tugisin si Francis, na pinilit siyang mapunta sa desperado na sitwasyon. Nang maglaon, pinatay ni Francis ang Ancient God Night Dragon ngunit hinayaan niyang makatakas ang Ancient God Blackheaven. Ngunit dahil ang paksayo ng Ancient God Blackheaven ay nagpapadala pa rin ng mga tao para hanapin siya, natural na hindi na siya magiging magalang. Francis.
Gulat na tinitigan ni Ancient God Stillmon si Francis. Hindi ba naiintindihan ni Francis ang sitwasyon? Malinaw na sila ang mas mahinang partido. Haha, mas mabuti kung hindi ka magmadali, kung hindi, hindi ka mamamatay ng walang pagsisisi. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mahinang tumawa. Tama na ang Saturday. Patayin silang lahat. Ang sinaunang Diyos Nethertooth ay naiinip na nag-utos. Laban hanggang kamatayan. Ang sinaunang Diyos Stillmon ay nakatikom ang kanyang mga pilak ng ngipin at pinakawala ng malakas na presyon ng kanyang sinaunang linya ng dugo. Whoosh! Ang maikling buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumaril sa gilid ni Francis bilang isang itim na silweta. Hey, brat, mas mabuting huwag kang magmadali sa akin. Isang nakakatakot na tawa ang ibinigay ng lalaki. Nakikita niya na si Francis ay nakapasok lamang sa rank 8, at ang kanyang bloodline ay napakahina. Wala siyang dapat ipag-alala. Chaos Origin Divine Feast. Inilipat ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power at gumawa ng isang probong attack. Hindi pa siya nakipag-ugnayan sa lahi ng sinaunang kaluluwa, ngunit alam niya na ang anumang lahi na may mataas na ranggo ay hindi maaaring maliitin. Napakalakas ng banal na kapangyarihan. Mukhang nagulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Ngunit ito ay masyadong mabagal. Whoosh! Siya ay naging isang madilim na alon ng enerhiya at iniwasan ang kamao ni Francis. Akin na ngayon. Muling lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagpaputok ng isang palad ng itim na enerhiya. Ang energy palm na ito ay naglabas ng makapangyarihang soul energy, at sa gitna ng palad ay isang parang buhay na anino na ahas na dahan-daang namimilipit at sumirit. Pag-atake ng kaluluwa. Nakatutok ang kaliwang mata ni Francis habang sinusuri ang pag-ataking ito. Ang palad na ito ay isang pag-atake ng kaluluwa na parehong matulin at makapangyarihan. Swish! Kumikislap ang katawan ni Francis habang umiiwas siya sa pag-atake. Spatial blink. Pero anong silbi nito? Bahagyang naalarma ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit saka siya ngumiti ng masama. Ang itim na palad ng enerhiya na hindi nakuha ay biglang lumiko at muling nagsimulang lumipad patungo kay Francis. May kakaiba talaga dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Hindi nagawang suriin ni Francis ang Shadow Snake sa gitna ng palad, kaya naghinala siya na may kakaiba dito. Swish! Paulit-ulit na kumurap si Francis sa paligid para iwasan ang palad. Ang itim na enerhiya na palad ay tila may sariling buhay habang mahigpit na hinahabol siya nito. Ang mahalaga, napagtanto ni Francis na hindi talaga kinokontrol ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pag-ataking ito. Francis, ito ay isang espesyal na pamamaraan ng lahi ng sinaunang kaluluwa. Ang Shadow Snake na iyon ay isang soul beast na maaari nilang linangin, katumbas ng isang alagang hayop na pinaamo ng isang beast tamer. Sa sandaling ito, nagbabala ang Ancient God Stillmon, na nakikipaglaban sa Ancient God Nethertooth. Ganun ba? Nagulat si Francis. Hindi katakataka na ang itim na enerhiyang palad na ito ay tila may sariling buhay at ang kapangyarihan nito ay hindi hamina. Ito ay talagang isang natatanging cultivation technique na maaaring maglinang ng soul beast. Para sa ancient soul race, ang soul beasts ay parang mga alagang hayop, ngunit mas madali silang kontrolin at maaaring isama sa mga pag-atake ng kaluluwa. Ngiyaw! Sa sandaling ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumabas mula sa interspatial na dimensyon. Tingnan natin kung aling alagang hayop ang mas malakas. Biglang tumawa si Francis. Dahil ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumabas ng kusa, marahil upang makipaglaro sa paligid, malamang na mayroon itong paraan ng pagharap sa mga diskarte ng sinaunang lahing kaluluwa. Paano may kukumpara ang isang ligaw na pusa sa soul beast ko? Ngumuso ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, medyo galit. Gumawa siya ng isang spell gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang pulso ng madilim na enerhiya. Kasabay nito, ang maliit na ahas sa gitna ng itim na palad ay nagsimulang lumaki. Lumipad ito mula sa palad at saka kinain. Hiss! Ang malabong ahas ay kasinlaki na ngayon ng isang maliit na bahay. Nakakatakot at mabagsik, sumugod ito kay Francis na parang gusto nitong lumunin ang kanyang kaluluwa. Ngiyaw!
Ang munting pos ang magnanakaw ay agad na nagpahaba ng dalawang paa. Ang mga Silveron ay kumikislap, at pagkatapos ay isang pilak na pusa ang bumungad sa labas. Ang pilak na pusa na ito ay unti-unting lumaki hanggang sa ito ay mas malaki pa sa anino na ahas. Swoosh! Sinugod ng pilak na pusa ang ahas, nag-iwan ng malalalim na gasgas sa katawan nito nang magsimula itong punitin at punitin ito. Iyan ay, paano mo malalaman ang lihim na sining ng dugo ng lahi ng sinaunang kaluluwa, soul devouring strike? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sigaw ng alarma. Ang pag-atake ng maliit na paws ang magnanakaw na ginamit ngayon ay isang napakataas na antas ng sekretong sining ng lahing kaluluwa ng sinaunang lahi. Kapag ginamit, maaari nitong pansamantalang i-condense ang isang soul beast na lalamunin ng baliw ang isang kalabang soul beast. Hindi, aking shadow snake. Nang sa wakas ay nag-react ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang soul beast ay nasa bingit na ng kamatayan. Mamamatay ka bago nito. Isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa gilid ng medyo may edad na. Ay hindi. Agad namang namutla ang lalaki. Alab ng kidlat ng tribulation ay. Sa sandaling matapos magsalita si Francis. Ang tribulation lightning flame ay nagpasiklab sa kaluluwa ng lalaki. Boom! Hiss! Dumadagandong kuryente na nagbubuga ng nakakamangha ang mapanirang kapangyarihan ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang katawan. Anong nangyayari? Napansin ng Ancient God Nethertooth ang isang kakaibang nangyayari at agad na inabot ang kanyang divine sense, kung saan siya namutla. Nangunguna si Francis. Nagulat si Ancient God Thundermount nang makita niya ang kalagayan ni Francis. Halos hindi pa nagsisimula ang labanan, ngunit ang eksperto sa Ancient Soul Race ay natalo na ni Francis. 1355. Ang labanan ay halos nagsimula na, ngunit ang Ancient God Stillmon ay nasa likurang paa, na pinilit sa isang ganap na defensive na posisyon sa kanyang pakikipaglaban sa Ancient God Nethertooth. Sa kabilang panig, ang Ancient God Thundermount ay nasugatan na, kaya natural na hindi siya mapapantayan ng Ancient Soul Race na babae. Ngunit ang sitwasyon sa panig ni Francis ay ganap na hindi inaasahan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw habang ang tribulation lightning eye flame ay nawasak ang kanyang kaluluwa. Sa malapit, ang kanyang soul beast ay pinipigilan din habang nilalamon ito ng pamamaraan ng maliit na paws ang magnanakaw. Gaya ng inaasahan sa isang sinaunang lahi na dalubhasa sa soul daw, ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa karaniwan. Napagtanto ni Francis na, kahit na kinuha ang kanyang tribulation lightning eye flame, hindi pa rin patay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang espesyal na katangian ng mga lahi ng soul daw ay ang kanilang kapangyarihan sa linya ng dugo ay makikita sa kanilang mga kaluluwa. Ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay medyo katulad ng lightning soul body ni Francis, sobrang solid at hindi madaling mapuksa. Para sa kadahilanang ito, karaniwang ginagamit ang mga paraan ng pagkakulong para sa ganitong uri ng karera upang dahan-dahan silang mapagod. Brat, huwag mong isipin na hindi kita mapapatay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naka-recover mula sa tribulation lightning eye flame, ang kanyang madilim at translucent na kaluluwa ay namimilipit pa rin. Bilang miyembro ng lahi ng soul daw, nagkaroon siya ng abnormal na kumpiyansa sa pagharap sa mga pag-atake ng kaluluwa. Gayunpaman, ang soul attack ni Francis ay naglalaman ng napakalakas na tribulation lightning energy na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang ancient soul body. Ang alaga ni Francis na natalo ang kanyang soul beast ay nagpagalit din sa kanya. Napakalakas ng iyong pag-atake sa kaluluwa, ngunit hindi nito ako kayang patayin. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pag-atake ng kaluluwa. Ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namimilipit, na nagiging hindi mabilang na madilim na daloy ng enerhiya. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay hindi lamang kakilakilabot pagdating sa pagtatanggol sa kanilang mga kaluluwa. Nagtataglay din sila ng maraming uri ng pag-atake ng kaluluwa na halos imposibleng ipagtanggol. Pambihira. Ang buong katawan niya ay naging katawang kaluluwa, at ngayon ay ginagamit niya ang katawan ng kaluluwa bilang paraan sa pag-atake. Pinagmamasdan ni Francis ang kanyang kalaban na may pagtatakang mga mata. Pagpino ng Dark Sea Soul.
Umikot ang maitim na agos ng tubig sa paligid ni Francis, nilamon siya na parang saplot ng itim na tubig. Isang masama at devilish na soul energy ang mabilis na nilamon si Francis. Ang isang normal na tao sa sitwasyong ito ay agad na makaramdam na ang kanilang soul intent ay apektado, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at kakayahang lumaban ay agad na babagsak. Mamatay ka. Hayaan mong kainin ko ang kaluluwa mo para makabawi ako sa mga sugat ko at makabawi sa pagkawala ng shadow snake ko. Isang masasamang tawa ang nagmula sa itim na tubig. Ang tubig ay nagsimulang umikot ng mas mabilis na kumapit sa katawan ni Francis at sinasalakay ang kanyang kaluluwa. Ginamit niya talaga ang hakbang na iyon. Nanlamig ang ekspresyon ng ancient god Nethertooth. Ang mga kaluluwa ng sinaunang lahing kaluluwa ay natatangi. Posibleng gumamit ng lihim na sining na gumamit ng kaluluwa ng mapanakit. Ang Dark Sea Soul Refining ay isang lihim na sining na maaaring gumamit ng kaluluwa ng isang tao upang mabilis na durugan at pinuhin ang kaluluwa ng kalaban. Kapag nagtagumpay ito, makukuha ng gumagamit ang lakas at alaala ng kaluluwa ng kaaway. Gayunpaman, ang sining na ito ay lubhang mapanganib. Ang mga pinsalang natamo ng kaluluwa sa panahon ng proseso ay lalala, at ang kabiguan ay magreresulta sa matinding backlash. Ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pamamaraang ito dahil napigilan ang kanyang soul beast, dahilan upang bumagsak ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kaya, ginamit niya ang lihim na sining para tapusin si Francis sa isang suntok at mabawi ang ilan sa kanyang dignidad. Napakalakas ng kaluluwa ni Senior Brother, kaya agad niyang mapadalisay ang kaluluwa ng brat na iyon. Bumungis-ngis ang nakakapangilabot na babae. Hindi maganda, ito ang galaw. Ang mukha ng sinaunang Diyos Stilmon ay naging seryoso. Ang kaluluwa ng isang normal na tao ay mas mababa kaysa sa isang kaluluwa ng lahi ng sinaunang kaluluwa. Hindi nila kayang labanan ang hakbang na ito at maghintay lamang na mapino at lamunin. Siya at ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay nasa likurang paa, kaya wala silang oras para tulungan si Francis. Ngunit si Francis, na nababalot ng itim na tubig, ay nanatiling hindi nababagabag. Pinaandar niya ang kaliwang mata at pinagmasdan ang paligid. Ang itim na tubig sa paligid niya ay ang pagpapakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang karamihan dito ay binubuo ng kanyang kaluluwa. Bagamat lubhang mapanganib ang pag-convert ng kaluluwa ng isang tao sa isang pag-atake, napakalakas din nito. Kung mas malakas ang soul body ng isang tao, mas magiging kakila-kilabot ang pag-atake. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang suriin ang lihim na sining. Slosh! Ang saplot ng madilim na tubig ay halos sumara na sa katawan ni Francis at sisimulan na niyang linisin ang kanyang kaluluwa. Ano? First time mong makita ang soul secret art na ito at sumusuko ka na. Isang madilim at translucent na mukha ang biglang lumitaw sa harap ni Francis at nagsimulang tumawa. First time ko talagang makakita ng art na ito, pero interesado lang ako, yun lang. Bahagyang ngumiti si Francis. Ay hindi. Naramdaman agad ng nasa katanghaliang gulang na may mali. At saka, nang malapit nang maabot ng kanyang soul attack ang soul body ni Francis, bigla siyang nakaramdam ng pamamanhid. Swish! Sa sandaling ito, ang madilim na violet na kaluluwa ni Francis ay biglang sumabog na may nakasisilaw na puting arko ng kuryente. Kapangyarihan ng kidlat ng kapigatian. Agad na natakot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Slosh! Ang madilim na agos ng tubig ay agad na nagsimulang umatras bilang paghahanda sa pag-atres. Anong nangyayari? Bakit may tribulation lightning energy ang kaluluwa niya? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginginig sa gulat. Ang nakakasakit na soul secret art ay itinatag sa paunang kinakailangan na ang kaluluwa ng isang tao ay mas malakas kaysa sa kalaban. Kapag ang parehong soul intents ay nasa parehong antas, ang gumagamit ng sining ang siyang magdurusa. Bukod dito, ang kaluluwa ni Francis ay na-mutate, na naglalaman ng enerhiya ng tribulation lightning sa loob nito. Water lightning illusion prison. Tumahol si Francis. Agad na nagpakawala ang kanyang kaluluwa ng kidlat ng kaluluwa na naging kulungan ng kuryente. Pagkatapos ay ginawa ng kaliwang mata ni Francis ang kidlat na ito sa isang napakalaking at hindi magugupo na hola ng water lightning. Bawiin.
Sa isang pag-iisip, nagsimulang umatras ang Water Lightning Illusion Prison sa paligid ng Francis. Hindi. Takot na takot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngunit ang Water Lightning Illusion Prison ay dalubhasa sa pagkakulong at nakita niyang imposibleng makatakas. Bukod dito, ang Water Lightning Illusion Prison ay nalink sa Lightning Soul Body ni Francis. Habang lumiliit ang bilangguan, mas lumalakas ito. Hindi, bitawan mo ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napasigaw sa takot. Ang mukha ni Francis ay malamig at walang pakialam, ang malakas na kidlat ng kaluluwa na pinakawalan ng kanyang Lightning Soul Body na sumasalamin sa Water Lightning Illusion Prison. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kaluluwa ni Francis ay isang bomba. Habang lumiliit ang Water Lightning Illusion Prison, ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay palapit ng palapit sa bombang ito. Boom! Hiss! Ang Water Lightning Illusion Prison ay agad na lumiit sa isang maliit na sukat, at sa natitirang espasyo, ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinamaan ng walang katapusang kidlat. Bitiwan mo ang kuya ko. Sa sandaling ito, itinulak ng nakakabighaning babae ang Ancient God Thundermount at kinasuhan si Francis. Sa kabilang panig, ang Ancient God Nethertooth ay naghahanda rin sa paghampas. Saan ka pupunta? Itinikom ng sinaunang Diyos Stilmon ang kanyang mga pilak na ngipin at agad na isinaaktibo ang kanyang Giant God Race na bloodline. Ilang sandali pa, sumabog ang kanyang katawan na may nakasisilaw na puting liwanag na umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang katawan ng sinaunang Diyos Stilmon ay mabilis na nagsimulang lumaki sa liwanag na ito, na naging 10,000 talampakan ang taas na higanti. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa radius na 10,000 li ay nakadama ng matinding presyon. Giant God Finger. Inilabas ng sinaunang Diyos Stilmon ang isang daliri. Inipon ng daliring ito ang lahat ng enerhiya sa katawan ng sinaunang Diyos Stilmon at bumaba mula sa langit tulad ng isang napakalaking halijing bato, pinuputol ang lahat sa harap nito. Sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito, kahit ang Ancient God Nethertooth ay nakaiwas lamang. Ang kapangyarihan ng Giant God Race ay talagang abnormal. Bulalas ni Francis. Kahit si Francis ay hindi maglalakas loob na makisali sa isang direktang paghaharap sa kasalukuyang Ancient God Stilmon. Sa halip ay pipiliin niyang gumamit ng long distance o soul attack. Mamatay. Inilabas ni Francis ang lahat ng enerhiya ng Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body. Sa isang iglap na kuryente at namatay ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang. Gusto kong mamatay ka. Naging salbaha ang mukha ng nakakulam na babae. Kung gusto mong makita ang iyong nakatatandang kapatid, ipapadala kita upang makita siya. Ngumisi si Francis habang ibinaling niya ang kanyang kaliwang mata sa babae. Para bang naramdaman ang paglock ng eye intent sa kanya, nagsimulang mag-zigzag ang nakakabighaning babae, na naging dahilan para mas mahirap para kay Francis na ikulong siya. Ngunit sa sandaling ito, nakarinig siya ng isang ngiyaw sa kanyang tainga. Hindi maganda. Ang pusa. Ngumisi ang babae. Sa pagkamatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang soul beast ay lalong humina at napatay ng maliit na pasang magnanakaw. Alam din ng nakakulam na babae na may kakaiba sa pasang ito, kaya hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang soul beast ng walang ingat. Chaos Origin God Suppressing Seal. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power, tinipon ito sa isang selyo na kasing laki ng bundok at hinampas ito pababa. Ang hitsura ng munting pasang magnanakaw ay nagpangamba sa babaeng nakakakulam, na nagresulta sa pagbaba ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kabilang panig, ang Ancient God Thundermount ay sumama sa Ancient God Stilmon sa pakikipaglaban sa Ancient God Nethertooth. Ang sitwasyon ay masama. Malungkot ang ekspresyon ng sinaunang Diyos Nethertooth. Ang alagang hayop ni Francis ay lubhang kakaiba, at siya mismo ay napakalakas. Ang 2 taong dinala ng Ancient God Nethertooth kasama niya ay hindi kalaban ni Francis sa one-on-one fight. At sa sandaling ito, hinahadlangan siya ng 2 eksperto ng Giant God Race. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga trump card, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Ang pagkatalo ng nakakabighaning babae ay hindi maiiwasan. Pagdating ng panahon, 3 tao ang kaharap niya at baka mamatay pa. Umalis.
Dahil alam niyang naayos na ang lahat, agad na nag-message ang Ancient God Nethertooth sa babae. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Ancient God Nethertooth ay nag-transform sa isang madilim na guhit ng liwanag at tumakas. Gusto mong tumakas? Napansin ni Francis na tatakbo rin ang babae at agad na ginamit ang kanyang space-time intent para magpakawala ng Heaven Engulfing Palm. Ang palad ay lumampas sa kalawakan at agad na lumitaw muli sa tabi ng nakakabighaning babae, na walang oras para sa kanya upang umiwas. Flush! Nagsuka ng dugo ang nakakabighaning babae at agad na bumagal. Huwag mo rin siyang hayaang tumakbo. Ang sinaunang Diyos Stilmon ay nagalak nang makitang hinarang ni Francis ang babae at agad na inilabas ang isang daliri. Ang sinaunang Diyos Nethertooth ay napakalakas at bihasa sa pagtakas. Walang kwenta kung habulin siya ng dalawa. Ngunit dahil napigilan ni Francis ang nakakabighaning babae, hindi nila ito madaling pakakawalan. Mamatay. Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay nag-activate ng lahat ng kanyang bloodline power, at ang kanyang enerhiya ay agad na lumaki. Napapaligiran ng tatlong tao, mabilis na napatay ang nakakabighaning babae. Talagang itinulak namin sila pabalik, at pinatay pa ang dalawa sa kanila. Nang matapos ang labanan, ang Ancient God Thundermount ay medyo nadaig ng hindi paniniwala. Ang lahat ng ito ay dahil kay Young Master Hanford. Siya ay may mas mahusay na kaalaman sa soul daw kaysa sa sinaunang soul race. Tumingin si Ancient God Stilmon kay Francis at sinabi sa isang palakaibigang tono. Ang tagumpay sa labanang ito ay ganap na dahil sa mabilis na pagdurog ni Francis sa isang tao at pagbaligtad ng tubig. Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay same time na tumingin kay Francis, ganap na kinikilala ang kanyang lakas. Ngiyaw! Agad na lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw, na nagpapahiwatig na ito ay mas mabigat at kapaki-pakinabang kaysa sa kanyang amo. Oo, napakagaling mo rin. Humajejek si Ancient God Stilmon. Ang tila tiyak na kamatayan ay naging isang sitwasyon kung saan ang dalawang miyembro ng lahi ng sinaunang kaluluwa ay napatay habang ang isa ay tumakas. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay masaya hanggat maaari. Ang Ancient God Nethertooth ay nakatakas. Kailangan nating kumilos ng mabilis hanggat maaari bago makapagpadala ang Ancient Soul Hall ng higit pang mga reinforcement. Iminungkahi ng sinaunang Diyos na Thundermount. Pumasok ulit silang tatlo sa simpleng lumilipad na barko at naglaho. Pagkalipas ng 3 taon, sa isang bulubunduking rehiyon ng Chiching Zone, ang lumilipad na barko ay sumabog sa mga ulap. Malapit na tayo sa Giant God Hall. Natuwa si Ancient God Stilmon. Mula nang makipaglaban sa grupo ng Ancient God Nethertooth, hindi sila nakatagpo ng anumang mga hadlang o panganib at ngayon ay nasa bingit ng pag-uwi. Naibalik pa nga nila ang Ancient God Seal. Sa maayos na pagkumpleto ng kanilang misyon, tiyak na tataas ang kanilang katayuan sa Giant God Hall. 1356. Malapit na tayo. Sa loob ng space-time robe, si Francis ay may magaspang na pag-unawa sa sitwasyon ng lumilipad na barko. Ginugol niya ang huling 3 taon sa pag-iisa, at ang karamihan sa oras na iyon ay nasa space-time robe dimension. Sa 3 taon na ito, ganap niyang napatatag ang kanyang mga pundasyon bilang isang rank 8 Ancient God, at ang kanyang space intent ay umabot sa level 7. Ang kanyang Chaos 7 Void Origin Technique ay nalinang din sa 4th antas. Bukod doon, natapos na niya ang pagsulong sa 4th na antas ng Soul Splitting Technique kahit na hindi pa niya nahahati ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, ang paghahati ng kaluluwa ay lubhang mapanganib at hindi nangangailangan ng pagkagambala. Bukod dito, pagkatapos hatiin ang kanyang kaluluwa, siya ay mahina sa loob ng ilang panahon. Bilang karagdagan, binago ni Francis ang kanyang iba't ibang mga diskarte sa I-Bloodline, gamit ang mga sining na kanyang nilinang at ang kanyang sariling mga karanasan upang bumuo ng mga bagong diskarte sa I-Bloodline. Sa kabilang dulo, malaki rin ang nakuha ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa tulong ng Destruction Dragon Race Reverse Scales na nadobol ni Francis, matagal na itong naging rank 8 Ancient God. Bukod dito, ang katawan ng Serpent Dragon nito ay nasa kalagitnaan ng pag-evolve sa isang tunay na dragon. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race nito ay naging mas makapal din. Ito ang pinakamabilis na nag-mature sa nakalipas na 3 taon, at nakakuha ito ng higit na lakas kaysa kay Francis.
Siyempre, ito ay dahil sa namumukod tanging bloodline nito. Madaling makita ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang bloodline ng pinakamataas na lahi ng sinaunang panahon, ang Destruction Dragon Race, ang matigas na kalaban ng Golden Crow. Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na paggamit ng reverse scales, nawala ang kanilang orihinal na epekto. Kung gusto ng Black Destruction Serpent Dragon na umaban pa, kailangan nitong maghanap ng ibang paraan. Guru, sa kasalukuyang antas ng lakas ko, kahit na ang pinakamataas na rank 8 Ancient Gods ay hindi katugma sa akin. Nakita ng Black Destruction Serpent Dragon na tinapos na ni Francis ang kanyang pag-iisa at agad na sinabi. Ito ay ganap na dahil kay Francis na kaya nitong taglayin ang kasalukuyang antas ng paglilinang. Ang Black Destruction Serpent Dragon kahit minsan ay iniisip na napakapalad na sumuko ito kay Francis noon. Gayunpaman, si Francis ay nakagawa ng labis na pag-unlad at nagdulot ng labis na presyon. Sa sandaling ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makasabay at naiwan sa kanyang alikabok, ito ay magiging lubhang hindi ligtas. Itong Black Serpent Dragon. Sa gilid, medyo naiinggit si Kane. Sa 3 taon na ito, sa ilalim ng tagubilin ni Francis, matagal na siyang naging rank 3 na tunay na Diyos, at ang kanyang lakas ay umunlad ng mabilis at nasa taas na siya ngayon ng rank 3. Ang bilis ng cultivation na ito ay isang bagay na maipagmamalaki sa alinmang ordinaryong 5 star na paksayon, ngunit habang gumugugol ng oras kasama ang grupo ni Francis, hindi niya naramdaman ang anumang tagumpay. Narinig pa niya na ang isa sa mabubuting kaibigan ni Francis, si Wu Heng, ay ang Hallmaster na ng pangkat ng Giant God Race. Muntik nang mamatay si Kane sa gulat. Swish! Umalis si Francis sa space-time robe dimension. Kuya Hanford, ang iyong aura ay ganap na napigilan. Mukhang napatibay mo na ang iyong pagtatanim. Nagulat na sabi ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Sa hanay ng mga sinaunang Diyos, maraming tao ang nakarating na sa dulo ng kanilang potensyal, na nangangailangan ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap upang halos hindi makapasok sa susunod na ranggo. Para sa kadahilanang ito, ang ganap na pagpapatibay ng kanilang paglilinang ay higit na napakahirap. Malapit na tayong makarating. Tanong ni Francis. Kanina, naramdaman niyang bumagal ang lumilipad na barko at ang 2 miyembro ng Giant God Hall ay lumabas sa kanilang pag-iisa, kaya sigurado siyang malapit na sila. Gayunpaman, wala siyang nakikitang kakaiba sa paligid nila. Nasa gitna ng dagat sa unahan natin, nakangiting sabi ng sinaunang Diyos Stillmon. Sa dagat. Si Francis ay namangha. Flush! Bumulusok sa dagat ang lumilipad na barko. Naglakbay ito pasulong, umiikot sa ilang malalaking whirlpool, bago tuluyang huminto sa isang kagubatan ng kulay dugong coral. Pagkababa ng barko, ang grupo ay nagtungo sa isang tiyak na bahagi ng kagubatan ng Blood Coral, kung saan ang 2 miyembro ng Giant God Hall ay bumuo ng isang spell. Isang madilim na landas ang agad na lumitaw sa kanilang harapan. Naglakbay ang 3 sa landas at lumabas sa isang malawak na lugar. Walang mga ulap na makikita, at metoteyog na bundok ang makikita sa paligid. Hindi mabilang na mga palasyo ang makikita sa ibabaw ng matataas na bundok na ito. Napakatatago. Natarante si Francis. Hindi nakapagtataka na hindi pa niya narinig ang Giant God Hall. Kailangang mapagtanto ng isa kung gaano kapansin-pansin ang pagiging ranggong 15 sa 10,000 sinaunang lahi na ginawa ang Giant God Race, ngunit ang paksayo na ito ay napakahusay na nakatago na halos walang nakakaalam tungkol dito. May dahilan para dito na malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ang sinaunang Diyos Stillmon ay bumaantong hininga at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, ang divine senses ay tumakas mula sa ilan sa mga kalapit na bundok. Pagkatapos, ilang mga figure ang agad na lumipad palabas mula sa isang palasyo. Isang eksperto sa sinaunang Diyos na nakasuot ng gintong baluti ay lumipad mula sa malayo. Ancient God Sundermount, Ancient God Stillmon, nagbalik ka na. Sino ito? Binigyan ng Golden Armored Ancient God si Francis nang hindi kasiya siyang titig. Ang may-ari ng Ancient God Seal, direktang sinabi ng Ancient God Sundermount.
Ang sinaunang Diyos na nakabaluti ng ginto ay agad na sumagot, kung gayon bakit mo siya dinala rito? Ang kanyang kahulugan ay halata. Ang pagbabalik ng sinaunang Godzilla ay sapat na. Hindi nila dapat ibalik si Francis. Inimbitahan siya ni Lord Wu Heng. Malamig na sabi ng Ancient God Stillmoon. Sa 3 taong pinagsamahan nila pagkatapos ng labanan sa Ancient God Nethertooth, medyo maayos ang kanilang relasyon, at unti-unting nagsimulang uminit ang Ancient God Stillmoon kay Francis. Ang pangalang Lord Wu Heng ay agad na nakasuot ng Golden Armored Ancient God na nakayuko sa kanyang ulo sa katahimikan. Sa sandaling ito, isang malakas at maliwanag na tinig ang nagmula sa mga bundok. Stillmoon, dalhin mo sa akin ang bisita natin. Agad na tumahimik ang mundo nang ang lahat ay yumuko at yumuko. Natukoy ni Francis na ang taong ito ay walang iba kundi si Wu Heng, ngunit hindi niya matukoy kung saang bundok nanggaling ang boses. Tara na. Pinangunahan ng sinaunang Diyos Stillmoon si Francis sa mga bundok patungo sa isang napakalaking dilaw at sinaunang bundok. Sa tuktok ng bundok na ito ay isang simple at hindi sopistikadong palasyo, at sa harap ng palasyong ito ay nakatayo ang isang tuwid na figure. Ang kanyang hitsura ay ordinaryo, ngunit ang kanyang bawat galaw ay naglalabas ng sobrang abnormal na hangin. Sa pagtayo pa lang niya ay tila pinagsama na siya sa buong bundok. Siya ay malawak at kahanga-hanga, na nagpapidama sa iba na mababa. Francis, long time no see. Pumasok tayo at mag-usap. Casual na ngumiti si Wu Heng. Ikaw talaga ay hindi maarap. Nagbigay ng emosyonal na buntong hininga si Francis at pumasok sa palasyo. Kahit na alam niya na si Wu Heng ay hindi pangkaraniwan sa pagtatapos ng kanyang oras sa Continent Zone, ang aktual na sitwasyon ay lampas pa rin sa kanyang inaasahan. Mula nang dumating sa Ancient Desolate Realm of Gods, nakatagpo na si Francis ng lahat ng uri ng mga pagkakataon at kapalaran, at nagawa pa niyang direktang maging isang rank 7 Ancient God nang makapasok siya. Sa kabila ng lahat ng iyon, mas mababa pa rin siya kay Wu Heng. Nararamdaman ni Francis na si Wu Heng ay, sa pinakamababa, isang rank 9 Ancient God, ngunit siya ay mas hindi maarak at hindi matatawaran kaysa sa iba pang rank 9 Ancient God na nakita niya. Akala ko noong una ay kailangan mo ng hindi bababa sa 500 taon para makita mo ako. Hindi ko akalain na asenso iyon ng ganoon kabilis. Matapos maupo ang kanilang mga sarili, sinimulan ni Wu Heng na maingat na inspeksyonin si Francis. 500 taon. Bahagyang ngumiti si Francis. Anumang ibang tunay na Diyos na nagmula sa isang panlabas na sona patungo sa sinaunang Desolate Realm of Gods ay maaaring bigyan ng 1,000 taon at hindi pa rin umabot sa kasalukuyang antas ni Francis, ngunit si Wu Heng ay naghula ng 500 taon. Malinaw niyang alam na ang kaliwang mata ni Francis ay hindi pangkaraniwan. Ibinabalik ko ito. Kinuha ni Francis ang Ancient God Seal. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay orihinal na pagmamay-ari ni Wu Heng. Sa nakalipas na 3 taon, maraming beses niyang pinag-aralan ang Ancient God Seal. Habang pinag-aralan niya ito, lalo niyang napagtanto na hindi simple ang Ancient God Seal. Sa huli, naunawaan niya ang isang bagay, hindi pa niya lubusang napino ang Ancient God Seal, dahil may master pa rin ang Ancient God Seal. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Wu Heng. Bees. Kusang lumipad ang Ancient God Seal papunta sa gilid ni Wu Heng. Unti-unti, nagsimula itong maglabas ng malakas na enerhiya, at ang mga puting daloy ng liwanag ay nagsimulang umikot sa ibabaw nito. Sa isa pang layer ng mga seal na natanggal, ang Ancient God Seal ay naglabas na ngayon ng enerhiya ng isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. So alam mo na. Tama. Ang Ancient God Seal ay isang verification object na pagmamay-ari ng Hallmaster ng Ancient God Hall. Malinaw na nagulat si Wu Heng habang inalis niya ang Ancient God Seal. Sinaunang God Hall. Hindi ba ang pangkat ni Wu Heng ay Giant God Hall? Ano ang koneksyon nito sa Ancient God Hall? 300 milyong taon na ang nakalilipas, mayroong isang elite na 5-star na paksayon sa Qixing Zone na kilala bilang Ancient God Hall, na kilala kahit sa buong Ancient Desolate Realm of Gods.
Ang Ancient God Hall ay kontrolado ng dalawang pangunahing lahi, ang Giant God Race at ang Ancient Soul Race. Isang nostalgic look ang lumitaw sa mukha ni Wu Heng habang dahan-daang nagsasalita. Sa nangyari, ang Qixing Zone ay hindi nagsimula sa isang Giant God Hall at isang Ancient Soul Hall, ngunit isang Supreme 5-star faction na kilala bilang Ancient God Hall. Ang pinakamataas na pinuno ng Ancient God Hall ay ang Giant God Race, ngunit ang espesyal na katangian ng Giant God Race ay ang posibilidad na maipasa ang kanilang bloodline at medyo manipis ang kanilang dugo. Ang dalawang salik na ito ay naging sanhi ng unti-unting paghina ng kapangyarihan ng Giant God Race. Kung ikukumpara, ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay may mas maraming tao, at kahit na mas mababa ang ranggo nito kaysa sa lahing Giant God, mas makapal ang bloodline nito at kakaiba ang mga diskarte nito. Hindi sila nasisiyahan sa sitwasyon, at pagkatapos ng maraming taon ng pukana, sa wakas ay nagtagumpay sila sa pag-agaw ng kapangyarihan at pabagsakin ang Giant God Race. Mula sa sandaling iyon, ang Ancient God Hall ay naging Ancient Soul Hall. Maraming taon na ang nakalipas mula noong insidenteng iyon, at iilan lamang sa mga matandang halimaw sa Ancient Desolate Realm of Gods ang nakakaalam ng mga sikretong ito. Para isipin na magiging ganoon. Nakinig si Francis sa lahat ng ito sa ganap na pagkabigla. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nakatago ng husto ang Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay mas mahina pa rin kaysa sa Ancient Soul Hall, at hindi hahayaan ng Ancient Soul Hall na makatakas ang Giant God Hall. Noon, napapaligiran ako ng lahi ng sinaunang kaluluwa. Bago nawasak ang aking kaluluwa, halos hindi ko nagawang magbukas ng landas patungo sa labas. Sa huli, nahulog ang aking katawan sa Continent Zone. Kahit na nawasak ang aking kaluluwa at hindi na ako maipanganak muli mula sa isang patak ng dugo, bilang isang Diyos na Panginoon, maaari akong muling magkatawang tao sa pamamagitan ng isang origin seal. Wu Heng expression. Inasahan na ni Francis ang ganitong uri ng paliwanag. Ang tanging bagay na hindi niya inaasahan ay, sa kanyang huling buhay, si Wu Heng ay talagang isa sa pinakamalakas na miyembro ng Giant God Race, isang God Lord. Dahil doon, nang dumating si Wu Heng sa Ancient Desolate Realm of Gods at manahin ang posisyon ng Hall Master, walang tumutol. Bakit ka nagbigay sa akin ng isang bagay na kasing halaga ng sinaunang God Seal? Binigay ni Francis ang isa sa mga tanong sa kanyang isipan. Ang Ancient God Seal ay orihinal na isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact at tila mayroon pa ring iba pang mga sekreto, ngunit, pabalik sa Continent Zone, si Wu Heng ay nagbigay ng isang mahalagang bagay kay Francis. Nahirapan siyang paniwalaan ito. Nang minana ko ang dugo at katawan ng aking nakaraang buhay, napansin ng Ancient Soul Hall ang aking pag-iral. Hinulaan ko na ang isang tunay na Diyos ay bababa sa sona ng kontinente, na magdadala sa kanila ng isang mapanirang bagyo. Kaya, kinuha ko ang bawat bagay na pag-aari ko sa aking huling buhay at ginawa itong mga pamana, kung saan lahat kayo ay maaaring magmana. Ito ay upang madagdagan ang iyong kalakasan, ngunit maaari ring mabayaran ang iyong darating na krisis. God Seal, kinuha mo ito pagkatapos na makapasa sa pagsubok. Tumawa si Wu Heng. Hindi niya ibinigay ang Ancient God Seal kay Francis. Sa halip, nakuha ito ni Francis gamit ang kanyang sariling kakayahan. Bukod pa rito, matapos manahin ang lakas ng kanyang nakaraang buhay at makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, alam ni Wu Heng na siya ay hahabulin ng Ancient Soul Hall. Napakahalaga ng Ancient God Seal na hindi ito maaaring payagang mahulog sa mga kamay ng Ancient Soul Hall. Dahil dito, nagpasya siyang ibigay ito sa ibang tao para protektahan ito. Ngunit ang pagprotekta sa Ancient God Seal ay mapanganib din. Ang isang normal na tao ay hindi kayang gawin ito. Gusto mo bang malaman ang sikreto ng Ancient God Seal? Biglang tanong ni Wu Heng. Natigilan si Francis. Natural na alam niya na ang sikreto ng Ancient God Seal ay malamang na napakahalaga, ngunit tila hindi nilayon ni Wu Heng na itago ang sikretong ito kay Francis. Kung tutuusin, malaki ang naitulong mo sa akin at maaaring ituring na kalahating may-ari ng Ancient God Seal. Nararapat lang na malaman mo ang tungkol dito.
Naghanda si Wuheng na ibunyag ang sikreto. Ngunit sa sandaling ito, isang napakabigat at mapang-ipang enerhiya ang bumaba sa palasyo. Kailangang mapagtanto ng isa na, nang pumasok si Francis sa palasyong ito, isang defensive array ang itinayo sa paligid nito. Sa kabila nito, ganap na binaliwala ng lakas ng mahiwagang ekspertong iyon ang defensive array. Ang enerhiyang ito ay kasing bigat ng isang bundok, at kahit sa pamamagitan ng hanay, ginawa nitong hindi makagalaw si Francis. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak na langgam, ang kanyang buhay ay nasa kamay ng iba. Naranasan na niya ang sensasyong ito minsan. Diyos Panginoon! Si Francis ay naalarma sa isip. Matapos maranasan ang kapangyarihan ng Diyos Lord Heavenly Solitude, natukoy niya ang paglilinang ng taong ito sa pamamagitan ng kanilang enerhiya. Wuheng, plano mong ibunyag ang sikreto ng Giant God Ray sa isang tagalabas. Isang matanda at marangal na boses ang umalingaw-ngaw sa buong palasyo. 1357 Pagpapakita ng kagalingan. Wuheng, plano mong ibunyag ang sikreto ng Giant God Ray sa isang tagalabas. Isang matanda at marangal na boses ang umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Sa lahat ng oras na ito tinutulungan niya akong protektahan ang Ancient God Seal, at ngayon ay personal niyang ibinalik ito sa akin, kaya naniniwala ako sa kanya. Si Wuheng ay may nabuong ekspresyon. Malinaw na naunawaan ni Francis na ang Ancient God Seal ay nagtataglay ng isang malaking lihim, ngunit pumunta pa rin siya rito at ibinigay ito sa kanyang sariling kagustuhan. Kaya, walang masama sa pagsasabi kay Francis ng sikreto ng Ancient God Seal. Noon, ang aking Giant God Race ay lubos ding nagtiwala sa Ancient Soul Race, ngunit ang resulta. Muling nagsalita ang matanda na boses, na may bahid ng kawalan ng kakayahan at galit. Ang mga hindi sa aking lahi ay tiyak na nagtataglay ng iba't ibang mga mithiin. Bago pa makasagot si Wuheng, umalingaw-ngaw sa buong mundo ang nakakatandang boses, na puno ng walang hanggan na kamahalan. Sa sandaling ito, halos lahat ng nasa Giant God Hall ay lumabas sa kanilang mga tirahan at takot na tumingin sa langit. Francis, huwag mong personalin. Hindi ka pinupuntirya ng Grand Elder. Alam ni Wuheng na masyadong malalim ang pagkamuhi ng Grand Elder para sa lahi ng sinaunang kaluluwa, at sa halip na makipagtalo, nagpasya siyang kausapin si Francis. Sa kanyang pananaw, ang Giant God Race ay nasa ganitong sitwasyon dahil masyado silang umasa sa kanilang bloodline, at masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang bloodline, nanunuya na tumitingin sa mga mahihinang sinaunang lahi. Masyado silang nagtitiwala sa kanilang kapangyarihan at ligtas sa kanilang posisyon, na nagresulta sa trahedya na iyon. Natutunan ng Giant God Race ang kanilang mga aralin. Sa sandaling sila ay muling nabuhay, sila ay babangon na may hindi mapigil ang momentum. Ngunit dahil ang Giant God Race ay pinagbantaan pa rin ng Ancient Soul Race, kailangan nila ng pagkakataon upang maisigawa ang kanilang pagbabalik. Wuheng, naihatid na ang item. Ilabas mo siya. Nagpatuloy ang Grand Elder. Ang pagkakataon para sa Giant God Race na muling bumangon ay nasa Ancient God Seal. Kailangan ko ang kanyang tulong, walang pakialam na sabi ni Wuheng. Ano? Plano mong patuloyin siya dito? Isang galit na boses ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Pakiramdam ni Francis ay bumabagsak ang langit sa ibabaw niya. Ilang sandali pa, isang matandang lalaki ang lumitaw sa bulwagan, ang kanyang katawan ay malaki at matangkad, ang kanyang balat ay matingkad na pula, ang kanyang mukha ay marangal at marilag, at ang kanyang buhok ay puting-puti na. Siya ay isang rank 8 Ancient God, tiyak na isang top-class na eksperto sa anumang ordinaryong paksayon, ngunit sa ating Giant God Race, wala siyang silbi. Tumahol ang Grand Elder. Sa totoo lang, kasalukuyang kulang ang Giant God Hall sa mga eksperto, at mas magiging masaya sila na magkaroon ng isa pang rank 8 Ancient God sa kanilang rank. Kaya lang ang Grand Elder ay nagkikimkim pa rin ng puot sa mga tagalabas. Bukod dito, ang Giant God Race ay nasa isang mahalagang sandali, at walang pagkakamali ang maaaring pahintulutan. Gumugol ako ng ilang oras kay Francis pagkatapos kong muling magkatawang tao, kaya naiintindihan ko siya.
May kakayahan siyang tulungan tayo, ngunit kailangan nating tanungin siya kung handa siyang tulungan tayo. Biglang tumayo si Wu Heng, pinalabas ang kanyang pinakamataas na enerhiya sa linya ng dugo, binabawasan ang pressure na inilalagay kay Francis. Dahil mataas ang pagtingin mo sa kanya, hayaan mong subukan ko siya kung mayroon siyang ganoong kakayahan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng Grand Elder habang nakatitig siya kay Francis. Hindi niya gaanong pinapansin si Francis kanina, ngunit nagtiwala siya sa paghatol ni Wu Heng, kaya nagsimula siyang maging medyo interesado kay Francis. Kung gusto niyang manatili rito, hayaan siyang makipag-away sa aking rehistradong disipulo. Kung hindi, maaari siyang umalis ngayon din. Nagsalita ang Grand Elder. Ngumisi si Wu Heng. Ang rehistradong disipulo ng Grand Elder, ang sinaunang Diyos na si Casper, ay umabot na sa pinakamataas na rank 8 hindi pa gaanong katagal at nagtataglay ng kakaibang lakas. Naniniwala siya na kayang manalo si Francis, nag-aalala lang siya na ang pananakot ng Grand Elder ay magdudulot ng kalungkutan kay Francis at dahilan para umalis siya. Handang sumubok ang junior na ito, mahinahong sabi ni Francis. Tunay siyang pumunta rito na may intensyon na tulungan si Wu Heng, ngunit ang ugali ng Diyos na ito ay talagang nagpalungkot sa kanya. Dahil ito ang kaso, patunayan niya ang kanyang lakas at bibigyan ng taong ito ng isang marahas na sampal sa mukha. Bukod pa rito, sa huling 3 taon ng pag-iisa, si Francis ay gumawa ng malaking pag-unlad, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na subukan ito, kaya medyo nangangati ang kanyang mga kamay. Bahagyang napangiti si Wu Heng sa sagot ni Francis. Okay. Ang Grand Elder ay sumigaw, at, gamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan, agad niyang kinuha si Francis palayo sa bulwagan. Kasabay nito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa bulwagan, Wu Heng, ang sinaunang seal ng Diyos ay nasa ating mga kamay. Pumunta ka at maghanda. Ako na ang bahala sa batang ito. Sa isang iglap, napagtanto ni Francis na nakatayo siya sa isang maluwang na lugar na sakop ng isang proteksyon na hanay ng libu-libong li sa circumference. Biglang umalangaw-ngaw ang kalawakan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaking nakabaluti na ginto. Guru, sa anong bagay mo hinanap ang iyong alagad? Ang sinaunang Diyos na si Casper ay magalang na yumoko. Makipag-away sa tagalabas na ito hanggang sa mapagpasyahan ang isang mananalo, malamig na sabi ng Grand Elder. Sa kanyang mga disipulo, tanging ang sinaunang Diyos na si Casper ang may katulad na antas ng paglilinang sa kay Francis. Bagamat ang sinaunang Diyos na si Casper ay isang rehistradong disipulo lamang, mayroon siyang bloodline ng Giant God race, na pinagkalooban ng abnormal na lakas. Kung ang isang mababang antas na tagalabas tulad ni Francis ay nagawang talunin ang sinaunang Diyos na si Casper, mapapatunayan niya na ang kanyang potensyal at talento ay talagang nakakatakot at na siya ay magagamit sa Giant God race. Kumislap ang mga mata ni Francis. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay talagang ang sinaunang Diyos na nakabaluti ng gininto ang iyon na kumilos sa isang napaka hindi pala kaibigang paraan sa kanya sa sandaling pumasok siya sa Giant God Hall. Maraming tao ang nagsimulang magtipon sa gilid ng hanay. Nabalitaan ko na ang tagalabas na ito ay makikipag-away sa rehistradong disipulo ng Grand Elder, ang sinaunang Diyos na si Casper. Paano ang isang tao mula sa isang mababang antas ng lahi ay magiging katugma ng sinaunang Diyos na si Casper? Nagsimulang magdaldala ng mga tao. Mangyaring turuan ako, wika ng sinaunang Diyos na si Casper at pagkatapos ay agad na pinaandar ang kanyang Giant God race na bloodline. Sa isang pagsabog ng liwanag, lumitaw ang isang napakalaking higanteng golden armored, na naglalabas ng napakalaking presyon. Malinaw sa pamamagitan ng sinaunang Diyos na si Casper na agad na nag-activate ng kanyang bloodline na gusto niyang wakasan ang labanang ito. Pagkatapos ng lahat, hindi rin siya mahilig sa mga tagalabas, at kinakatawan din niya ang kanyang Panginoon, kaya kailangan niya manalo ng isang napakalaking tagumpay. Ang katawan ng taong ito ay medyo mas malaki kaysa sa Ancient God Stillmoon. Naningkit ang mga mata ni Francis. Maliwanag, ang bloodline ng Giant God race ay hindi maaaring maliitin. Giant God Gale Palm. Ang napakalaking sinaunang Diyos na si Casper ay nagwalis gamit ang isang palad na hamarang sa kalangitan.
Nagsimulang dumaan ang isang mabaliw na hangin sa lugar habang ang isang napakalaking palad na gawa sa hangin ay lumipad patungo kay Francis. Swish! Agad na ginamit ni Francis ang spatial blink para makaalis sa saklaw ng pag-atake ng sinaunang Diyos na si Casper. Boom! Bang! Bumagsak ang palad sa lupa at agad na inukit ang isang nakakatakot na bangin. Yun lang ba? Ang bloodline ng outsider na iyon ay mababa ang antas. Walang paraan na may kukumpara siya sa sinaunang Diyos na si Casper. Lalong lumakas ang sinaunang Diyos na si Casper. Ang kanyang wind intent ay umabot na sa tuktok ng level 6, at mayroon din siyang giant god race na bloodline. Ang batang iyon ay makakaiwas lang. Naalarma ang tawag ng mga manunood. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang nakakabighaning lalaki na may mahabang lila pulang buhok, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Francis. Ang pagdating ng taong ito ay agad na nakaakit ng nagtatakang tingin ng iba. Godfrey, siya ay isang tagalabas na tulad mo na gustong manatili dito, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi kasing ganda ng sa iyo. Kailangan niyang talunin ang sinaunang Diyos na si Casper. Ngumiti ang isang batang sinaunang Diyos at sinabi sa nakakabighaning lalaki. Siya ay mananalo, sabi ni Godfrey. Ngunit sa loob-loob, si Godfrey ay lubhang hindi mapalagay. Hindi ko akalain na isa ka ng rank 8 ancient god. Ang aking giant god race bloodline ay nagbibigay sa akin ng parehong lakas at depensa. Ang aking mga pag-atake ay napakalakas. Sa tingin mo saan ka makakapagtago? Ang sinaunang Diyos na si Casper ay isang mar-eagle na higanteng umaabot sa langit, ang kanyang mga palad ay umaalo na may mataas na antas na wind intent. Mabangis na gale heavenly dragon strike. Habang ginagalaw ng sinaunang Diyos na si Casper ang kanyang mga palad, isang unos ng enerhiya ang lumabas mula sa kanila. Ang pinakamataas na pamamaraan ng sinaunang Diyos na si Casper. Napakalaki ng saklaw nito. Walang mapagtatagwan ang batang iyon. Mukhang matatapos na. Ang boring. Ang karamihan ay orihinal na naniniwala na ang labanan ay magtatagal ng kaunti, ngunit ang sinaunang Diyos na si Casper ay talagang ginamit ang kanyang pinakamataas na pamamaraan. Isang napakalaking storm dragon na puno ng galit na galit ang bumangga kay Francis. Nagpakitang maliit si Francis sa harap ng napakalaking dragon na ito, tulad ng isang maliit na insekto. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Francis. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw habang siya ay nakakakuha ng nakasisilaw na banal na kapangyarihan. Chaos Origin God Shattering Feast. Pinagsama-sama ang kanyang maraming layunin, malakas na sinuntok ni Francis. Isang napakalaking kamao na gawa sa madilim na enerhiya ang bumaril pasulong na may walang takot na momentum, na parang walang makakapigil dito sa mundo. Boom! Bang! Bang! Ang kamao ni Francis ay diretsyong sumuntok sa higanteng Storm Dragon. Kailangang matanto ng isa na, ngayong naabot na ni Francis ang ikatlong antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay talagang walang kapantay sa rank 8. Paano naging ganito? Naging malumanay ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang pag-atake ng divine power ng isang miyembro ng giant god race ay talagang natalo sa isang ordinaryong rank 8 ancient god mula sa isang outsider race. Sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Francis ay lumundag na may malakas na eye intent. Pag-atake ng kaluluwa. Ngumisi ang sinaunang Diyos na si Casper. Ang mga tao sa labas ng hanay ay naging malungkot din. Kapag binanggit ng isang tao ang pag-atake ng kaluluwa, ang unang naisip nila ay ang lahi ng sinaunang kaluluwa. Bukod dito, ang kaluluwa ay tunay na isa sa mga kahinaan ng lahing giant god. Wind Lightning Illusion Prison. Ang kaliwang mata ni Francis ay sumabog sa kidlat. Ang enerhiya ng kidlat ay patuloy na lumaki habang sinisipsip nito ang higit pa sa nakapalibot na enerhiya ng hangin. Sa kalaunan, naging anyo ito ng napakalaking wind lightning net na pumipigil sa sinaunang Diyos na si Casper. Swish! Ang enerhiya na patuloy na inilalabas ng lambat na ito ng wind lightning ay nagdulot ng matinding pinsala sa katawan at kaluluwa ng sinaunang Diyos na si Casper.
Ang kaliwang mata ni Francis ay nagpapadala din ng malakas na enerhiya ng illusion sa Wind Lightning Net, na gumana sa pamamanhid na epekto ng kidlat upang maimpluwensyahan ang pag-iisip ng sinaunang Diyos na si Casper at bawasan ang kanyang kakayahang lumaban. Ang kanyang kalaban ay miyembro ng Giant God Race, kaya walang pakinabang ang maliliit na bloodline techniques. Sa kanyang 3 taong pag-iisa, napagtanto ni Francis ang isyong ito at nagsimulang magsaliksik ng malakihang pag-atake ng kaluluwa. Ang Wind Lightning Illusion Prison na ito ay isa sa kanila. Ito ay isang lubhang nababaluktot na pamamaraan ng bloodline. Ang enerhiya ng kidlat ay maaari ding pinagsama sa enerhiya ng wood, water, o metal, intent. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay sumigaw habang siya ay pinahihirapan ng binding bloodline technique ni Francis. Ang soul intent ni Francis ay nasa bingit na ng pag-abot sa rank 9. Kahit na hindi gumamit si Francis ng anumang origin energy, nahihirapan pa rin ang sinaunang Diyos na si Casper na labanan ang bloodline technique na ito. Biglang tumibok ang kaliwang mata ni Francis sa intent. Malinaw na pinaplano niyang gumamit ng isa pang bloodline technique. Tumigil ka. Sa sandaling ito, nagsalita ang Grand Elder. Parang nanlamig ang buong mundo. Ang lahat ng enerhiya ay nakakalat at nagkalat na para bang ito ay hindi kailanman umiral. Ang kinalabasan ay napagpasyahan. Inilabas ng Grand Elder ang mga salitang ito. Bilang isang Diyos na Panginoon, kaya niyang makita ang maraming bagay mula sa maikling labanang ito. Kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na matatalo ang sinaunang Diyos na si Casper, kaya mas mabuting tapusin na lamang ang labanan ng maaga upang mapangalagaan ng Giant God Race ang ilang dignidad nito. Hindi. Paano naging ganito? Labis na ayaw ng sinaunang Diyos na si Casper, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang kalooban ng Grand Elder. Natapos ang labanan, at handa nang umalis si Francis nang bigla niyang nakita ang isang nakakabighaning lalaki na may purple-red na buhok na nakatayo sa karamihan. 1358. Godfrey. Si Francis ay sumabog sa sorpresa. Hindi niya maiisip na makikita niya dito si Godfrey. Whoosh! Agad na lumipad si Francis. Ang kalapit na mga miyembro ng lahi ng Diyos ay hindi pa rin nagustuhan si Francis, ngunit dahil nakuha niya ang pagkilala sa Grand Elder at nabalitaan din na magkaroon ng ilang koneksyon kay Lord Wuheng, hindi sila mawawala sa kanilang paraan upang hamanin si Francis. Hindi ko akalain na pupunta ka rin dito. Ngumiti si Francis. Si Godfrey ay kasalukuyang ranggo ng 6 na tunay na Diyos. Pagkatapos ng lahat, minana niya ang lakas ng isang sinaunang Diyos at pinagkalooban ng pambihirang talento ng paglilinang, kaya ang pag-abot sa antas na ito ay napaka-normal. Kahit na nakakagulat kahit na ang mga masasamang kaisipan sa katawan ni Godfrey ay malinaw na mahina kumpara sa likod sa kontinente zone. Pagdating ko sa sinaunang nag-iisa na kaharian ng mga Diyos, tumakbo ako sa Wuheng. Wala nang ibang pupuntahan, sinundan ko siya sa lugar na ito, paliwanag ni Godfrey. Ngayon na naisip niya ito, sobrang swerte siya. Nasaktan niya ang isang 4.5 star na paksayon at halos nawala ng buhay sa kanilang pagtugis hanggang sa pinamamahalaang ni Wuheng na iligtas siya. Pagkaraan nito, tumulong si Wuheng upang sugpuin ang mga masasamang kaisipan sa kanyang katawan, na pinayagan ang kanyang pagkatao na dahan-daang mapabuti. Tama iyon. Halika at makilala ang isang matandang kaibigan. Ngumiti si Francis habang tinawag niya si Kane. Godfrey. Kane. Ang dalawa ay nakatitig sa isa't isa sa pagkabigla habang sabay silang sumabog. Nakatitig si Kane kay Godfrey at napansin na hindi niya maiiwasan ang antas ng paglilinang, agad na naiinggit. Gayunpaman, dahil nagmana si Godfrey ng isang bahagi ng lakas ng sinaunang Diyos na si Xiang, hindi kakaiba para sa kanya na nakamit ang antas na ito. Bukod dito, pinasok ni Godfrey ang sinaunang nag-aalalang kaharian ng mga Diyos bago maabot ang antas ng tunay na Diyos. Ang tatlo sa kanila ay tumingin sa isa't isa at hindi maiwasang ngumiti. Hindi nila inaasahan na ang tatlong eksperto ng Hall of Gods ay magkakasama sa lugar na ito. Ngayon na naisip nila ito, napakatagal na ang lumipas mula noon.
Kapag sila ay nasa kontinente zone, ang tatlo sa kanila ay magkasama para sa kapakanan ng kanilang personal na interes, ngunit ngayon na hindi na sila nakagapos ng interes sa sarili, ang tatlo sa kanila ay lumakad at nagchat sa isa't isa ng mas maingat kaysa sa dati. Sa huli, determinado si Kane na manatili rito. Bagaman ang lugar na ito ay diskriminado laban sa mga tagalabas, natagpuan pa rin niya ito ng mas mahusay kaysa sa Black Devil Peak. Nais niyang makipagpunyagi sa masamang kapaligiran na ito at lumakas hanggang sa maabot niya ang antas ni Godfrey. Si Francis ay simpleng hindi maabot. Tama iyon. Godfrey, hayaan mo akong magbigay ng isang bagay sa iyo. Biglang naalala ni Francis. Sa ngayon, nadobol na niya ang maraming bahagi ng likidong makalangit na Diyos. Nagbigay na siya ng isang bahagi kay Kane, ngunit pinapanatili ito ni Kane upang magamit niya ito sa tamang sandali. Swish! Kinuha ni Francis ang isang maliit na bote ng baso, sa loob nito ay isang puting malakristal na likido. Ito ay likidong makalangit na Diyos. Mayroon itong isang tiyak na pagkakataon na tulungan ang sinuman sa loob ng 9 na ranggo ng tunay na Diyos na bumagsak sa susunod na ranggo. Ang antas ng paglilinang ng mas mababang isang tao, mas mataas ang pagkakataon, at ang isang pundasyon ay hindi magiging hindi matatag pagkatapos. Binigyan siya ni Francis ng likidong makalangit na Diyos, ngunit nasa kanya na siyang magpasya kung kailan kukunin ito. Upang isipin na mayroong ganoong kayamanan. Natigilan si Godfrey. Mula sa epekto nito, makikita niya kung gaano kahalaga ang makalangit na Diyos na ito. Nagpasya siyang agad na ubusin ang kayamanan na ito at subukan para sa sinaunang Diyos. Sa ganitong paraan, si Francis ay gumugol ng maraming araw sa Giant God Hall. Isang araw, ang boses ni Wu Heng ay sumuko sa isip ni Francis. Francis, halika sa aking lugar. Nang dumating si Francis sa palasyo ni Wu Heng, napagtanto niya na ang lahat ng mga eksperto ng lahi ng Giant God na ranggo ng 8 pataas ay natipon dito. Wu Heng, tinawag mo rin siya. Sa tabi ni Wu Heng, ang Grand Elder ay nag-furrow ng kanyang kilay. Agad na natahimik ang buong palasyo. Mayroon ding ilang iba pang mga higanting dalubhasa sa lahi ng Diyos na nais ibukod si Francis. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang gagawin nila sa susunod na kasangkot sa isa sa pinakamahalagang lihim ng lahi ng higanteng Diyos. Kung hindi sa katotohanan na ang Giant God Race ay kasalukuyang kulang sa lakas tao, kahit na magkakaroon sila ng karapatang lumahok, at ngayon pinapayagan din nila ang isang tagalabas na lumahok. Minsan ay tinulungan ako ni Francis sa pagprotekta sa sinaunang Diyos na Selyo, at hinabol din siya ng sinaunang kaluluwa ng kaluluwa, at gayon pa man ay inihatid niya ang sinaunang Diyos na Selyo sa akin. Upang gantimpalaan siya, napagpasyahan kong hayaan siyang lumahok sa bagay na ito. Si Wu Heng ay same time na sinabi, ang kanyang tono ay hindi nagpapahintulot sa walang pagtutol. Marami sa mga eksperto ay bahagyang umiling ang kanilang mga ulo, ngunit wala silang sinabi. Si Francis ay lubos na natanggap. Hindi niya inaasahan na, kahit na si Wu Heng ay hindi nilinang sa antas ng Diyos na Panginoon, labis na pinagkakatiwalaan pa rin siya sa kanyang posisyon bilang Hall Master. Gayunpaman, narinig niya ang ilang mga bagay mula kay Godfrey tungkol kay Wu Heng. Sa kanyang nakaraang buhay, si Wu Heng ay isang walang kapantay na henyo ng Giant God Race. Hindi lamang siya nagkaroon ng isang makapal na linya ng dugo, ngunit hindi kapani-paniwala na mga kakayahan sa pag-unawa. Sa loob lamang ng 3,000 taon, sumulong siya sa antas ng Panginoon ng Diyos. Kahit na sa sinaunang nag-iisa na kaharian ng mga Diyos, ito ay isang maalamat na gawa. Ipinagkatiwala ng Giant God Race ang lahat ng kanilang pag-asa sa kanya. Kung hindi para sa kudeta sa sinaunang hall ng Diyos, si Wu Heng ay maaaring maging isang Diyos na hari, na naghahari sa sinaunang nag-iisa na kaharian ng mga Diyos at gumagabay sa kapalaran nito. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng lahi ng Giant God ay marahil ay muling ipinagkatiwala ang kanilang pag-asa kay Wu Heng, na matatag na naniniwala na gagabayan niya sila sa kadakilaan. Francis, ang sinaunang selyo ng Diyos na ito ay hindi lamang simbolo ng pagkakakilanlan ng Master ng God Hall, kundi pati na rin ang susi sa pagbubukas ng mahiwagang legacy na kaba ng Giant God Race.
Sa wakas ay inihayag ni Wu Heng ang lihim ng sinaunang Diyos Seal. Treasury ng Ancestral Legacy. Ang kanyang interes ay tumulo, tahimik na nakinig si Francis. Sa isang malayong panahon, ang mga miyembro ng Giant God Race ay nagkaroon ng isang manipis na linya ng dugo at katamtaman ng mga kakayahan sa pag-unawa. Ngunit sa isang tiyak na panahon, hindi sinasadyang binuksan ng isang ninuno ang isang mahiwagang kaban, pagkatapos nito ang lahi ay gumawa ng maraming mga Panginoon ng Diyos sa haba ng isang maikling ilang libong taon, na pinapayagan itong maging isa sa rurok na 5-star na paksayo ng sinaunang desolate na kaharian ng mga Diyos. Ang paggawa ng maraming mga Panginoon ng Diyos ng sunod-sunod. Ang treasury ng legacy na ito ay tila medyo hindi masyadong nakakatawa. Hindi makakatulong si Francis ngunit sa loob ay muse. Kung ito ay totoo, kung gayon ang sandaling ang lahi ng Giant God ay maaaring magbukas ng treasury ng legacy na ito at kontrolin ang mga benepisyo nito, kakailanganin lamang nila ang isang iglap upang lumaki ng sapat upang makipaglaban-laban sa sinaunang kaluluwa ng kaluluwa. Nahihirapan siyang isipin na ang sinaunang Diyos na selyo na ginamit niya sa lahat ng oras na ito ay talagang nauugnay sa isang mahalagang lihim. Wu Heng. Buksan ang treasury ng legacy ng God Race. Malamig na sinabi ng Grand Elder. Siya ang pinakamalakas, kaya't ibinigay niya ang kanyang karapatan na pumasok sa kaba ng kayamanan upang tumayo sa Giant God Race. Maaaring makita ng isang tao na ang Grand Elder ay tunay na nag-iisang pag-iisip na nakatuon sa higanting lahi ng Diyos. Buzz. Bees. Sa sandaling ito, ang domain sa labas ng palasyo ay nagsimulang manginig. Ang Grand Elder ay bahagyang sumimangot, at ipinadala niya ang kanyang banal na kahulugan upang makipag-usap sa mga tao sa labas. Hindi maganda. Ang sinaunang kaluluwa hall ay umaatake. Napangiwi ang Grand Elder. Kung bubuksan natin ang treasury ngunit ang sinaunang kaluluwa hall ay namamahala sa pagpasok, tapos na tayo. Mapahamak. Paano nila nalaman kung nasaan tayo? Ang mga miyembro ng upper echelon ay nagsimulang magbuntong hininga. Maaaring may isang especially iya. Isang ranggo ng 8 sinaunang Diyos na may malamig at malaswang titig na marahang umungol. Agad na bumaril ang lahat kay Francis. Para sa sinaunang kaluluwa ng kaluluwa na atake sa napakahalagang sandali na ito ay masyadong kainahinala. Ito ay napaka-normal na maghinala ng isang especially iya. Si Francis ang pinakabagong pagdating, at siya rin ay isang tagalabas. Ito ay napaka-natural para sa kanya na maging unang sospek. Hayaan ang pag-atres. Ang ekspresyon ng Grand Elder ay lumabo habang siya ay nawala mula sa bulwagan. Lahat ng iba pa ay mabilis na umalis. Hindi nagtagal bago ang lahat ng mga miyembro ng Giant God Hall ay natipon. Umatras mula sa lugar na ito. Tumawag ang Grand Elder habang kumuha siya ng napakalaking bakal na bakal. Ang sinaunang kuta na ito ay may mga pakpak sa paligid nito. Ito ay malinaw na isang malaking tool na lumilipad. Ilang segundo lamang para makapasok ang lahat sa kuta. Boom! Ang sinaunang kuta ay nag-rumbled habang ito ay lumipad ng diretso sa kalangitan. Kapag nakarating ito sa isang tiyak na taas, ang kuta ay dumaan sa domain at lumitaw sa dagat. Ang buong mundo ay pitch black na parang bumaba ang pahayag. Mga remnants ng Giant God Race, ibigay ang sinaunang Diyos Seal at isumite. Sa gitna ng isang itim na ulap ay isang Diyos na Panginoon ng sinaunang lahi ng kaluluwa, ang kanyang katawan ay translucent at ang kanyang mga tampok na mukha ay lumabo. Nagsalita siya sa isang malamig at malaswang tinig. Sinaunang kaluluwa ng kaluluwa. Diyos Lord Gloomhaven. Galit na sinulyapan ng Grand Elder. Maliban sa Diyos Lord Gloomhaven, may isa pang Diyos na Panginoon na hindi niya nakilala. At binigyan ng bilang ng mga sinaunang eksperto ng Diyos na naroroon, malinaw na ang sinaunang lahi ng kaluluwa ay nagpakilos sa lahat ng mga puwersa nito. Hindi maganda. Nandito na ang sinaunang kaluluwa hall. Sa mga tuntunin ng bilis, ang sinaunang lahi ng kaluluwa ay higit na mataas kaysa sa higanting lahi ng Diyos. Bukod dito, ang Giant God Race ay gumagamit ng isang malaking tool na lumilipad, na nagpapabagal sa kanila ng higit pa.
Ang mga higanteng miyembro ng lahi ng Diyos ay nauunawaan ito. Lahat, sundan mo ako upang makagambala sa sinaunang kaluluwa ng kaluluwa upang mabili natin si Lord Wuheng ng isang pagkakataon na makatakas. Sinabi ng Grand Elder. Ito ang pinakamahusay na magagamit na solusyon. Agad na natahimik ang sinaunang kuta. Nabuhay man sila o namatay na nakasalalay sa pagpili na ito. Sa hindi inaasahan, gayunpaman, ang karamihan sa mga miyembro ay mabilis na sumang-ayon. Sina Godfrey at Wuheng ay mga miyembro ng Giant God Hall, kaya wala silang dahilan upang makatakas, o pinili nilang makatakas. Naglakad si Francis at binigyan silang dalawa ng ilang mga bagay na maaaring makatipid ng kanilang buhay. Wuheng, kumuha ng ilang mga tao kasama mo at makatakas ng lihim upang mabuksan mo ang kaba ng Giant God Race. Ang Grand Elder ay same time na tumitig kay Wuheng. Ang lahat ng mga tao sa kuta ay nakatitig sa kanilang Master. Sa sandaling ito, walang sino mang pasanin ng higit na presyon kaysa kay Wuheng. Siyempre, hindi tayo lalaban sa kamatayan. Matapos hawakan sila ng ilang sandali, tatakas tayo kasama ang lahat ng aming kapangyarihan. Sinimulan ng Grand Elder ang kanyang plano. Sa isang tiyak na punto, tumigil ang paglipad ng lahi ng God. Nais sumuko. God Lord Gloomhaven sneered. Sa katotohanan, natuklasan nila ang nakatagong lokasyon ng God Hall na matagal na ang nakalipas. Naghintay lang sila hanggang ngayon dahil naghihintay sila sa lahi ng Giant God upang maibalik ang sinaunang Diyos Seal. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang Diyos Seal ay nasa pag-aari ni Francis, at ang espiritual na lahi, na kung saan naninirahan si Francis, ay napakahirap na harapin. Napatingin ka sa higanteng lahi ng Diyos. Ang Grand Elder ay lumipad mula sa kuta, na sumabog sa nakakatakot na presyon ng dugo. Ang nakasisilaw na puting ilaw ay sumabog sa labas, na nagkalat ang kadiliman. Boom! Isang higanteng napakalaking kaya mahirap na ilarawan ang malagkit sa lupa. Ang mundo ay nagkwak at umungol na parang nakakaranas ng isang kalamidad. Giant God Race. God Lord Gloomhaven same time na nakatitig sa Grand Elder. Ang karamihan sa mga miyembro ng Giant God Race ay may sobrang manipis na mga bloodlines. Ang mga may makapal na mga bloodlines ay napakabihirang, ngunit ang Grand Elder ay isa sa kanila. Isang tunay na dalubhasa sa lahi ng higanteng Diyos. Sa isang one-on-one duel, hindi na siya maglakas loob na labanan ang Grand Elder. May nakatakas mula sa kuta na ngayon. Ang ibang Diyos na Panginoon ng sinaunang kaluluwa ng kaluluwa ay biglang bumulong. Sundan mo sila. Bulong ng Diyos na si Lord Gloomhaven, at nawala ang kanyang katawan, ilang sandali na lumitaw sa harap ng Grand Elder. Huwag mo ring isipin ang paglipas sa akin. Galit na umungol ang Grand Elder. Inalog niya ang kanyang palad, agad na nagtayo ng isang napakalaking pader ng lupa sa likuran niya na hinati ang mundo sa dalawa. Sa sandaling ito, ang iba pang mga miyembro ng Giant God Hall ay nagsimulang lumitaw. Nang ipinahayag ng Grand Elder ang kanyang tunay na anyo, lihim na nakatakas si Wuheng kasama ang ilang mga tao. Si Francis ay nasa pangkat na ito. Siya ay isang tagalabas, kaya ang Giant God Race ay natural na hindi papayagan siyang manatili upang masakop ang kanilang pag-urong. Ang isang Diyos na Panginoon mula sa isa sa nangungunang 20 sinaunang karera ay tunay na may kakayahang sirain ang isang mundo. Sa kanyang kaliwang mata, maaari pa ring makita ni Francis kung paano ang dalawang paksayon. Ang pagkabigla na ibinigay ng Grand Elder kay Francis ay mas malaki kaysa sa Diyos na Lord Langit na pag-iisa. Ang taong ito ay maaaring sirain ang isang 4.5 star na paksayon na may lamang stump ng kanyang paa. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.